ginagawa ng Pag-asa para malaman ang lagay ng panahon. Pero mukhang mahirap po ito. Pero dahil sa teknolohiya, mas napapadali po ang kanilang ginagawa. Yan, buti at interesado kayo sa pinag-aaralan natin. Sige, Bible story na tayo. Sige po, Kuya Eric. Nung nakaraan ay natunghayan natin ang tungkol sa pagsigaw at pag-iyak ng mga Hudyo dahil sa pasyang paglipol sa kanila sa kaharian ni Haring Aswero. Pinunit po ni Mardoqueo ang kanyang kasuotan at nagsuot po siya ng kayong magaspang. Kinabahala pong lubha ni Reyna Esther ang ginawa ni Mardoqueo, kaya nagpadala po siya ng bihisan para sa kanya, ngunit hindi niya po ito tinanggap. Oo, at inalam nga ni Reyna Esther kung bakit nagkaganon si Mardoqueo. At sinabi rin sa kanya ang tungkol sa paglipol sa mga Hudyo sa kaharian ni Haring Aswero. Ngayon ay ipagpatuloy natin ang kwento, basahin natin ang karugtong sa Aklat pa rin ng Esther sa 4:9 hanggang 17. At si Atak ay naparoon at isinaysay kay Esther ang mga salita ni Mardoqueo. Nang magkagayoy, nagsalita si Esther kay Atak at nagpasabi kay Mardoqueo na sinasabi, Lahat ng lingkod ng hari at ang bayan ng mga lalawigan ng hari ay nangakakaalam na sino man, maging lalaki o babae, na paroroon sa hari sa pinakaloob na looban, na hindi tinatawag. May isang kautusan sa kaniya na siya'y patayin, liban yaong paglawitan ng hari ng gintong setro upang siya'y mabuhay. Ngunit hindi ako tinawag na paroon sa hari ng 30 araw na ito. at isinaysay nila kay Mardoqueo ang mga salita ni Esther. Nang magkagayoy, pinapagbalik ng sagot sila ni Mardoqueo kay Esther. Huwag mong isipin sa iyong sarili na ikaw ay makatatanan sa bahay ng hari nang higit kay sa lahat ng mga Hudyo. Sapagkat kung ikaw ay lubos na tumahimik sa panahong ito, ay magtataglay nga ng katiwasayan at kaligtasan ng mga Hudyo sa ibang dako. Ngunit ikaw at ang sangbahayan ng iyong magulang ay mapapahamak. At sinong nakakaalam na kung kaya ka pinasapit sa kaharian ay dahil sa bagay na ito? Nang magkagayoy, nagpabalik ng sagot si Esther kay Mardoqueo. Ikaw ay yumaon. Pisanin mo ang lahat na Hudyo na nangakaharap sa Susan at ipag-ayuno ninyo ako. At huwag kayong magsikain o magsiinuman na 3 araw, gabi o araw. Ako naman at ang aking mga dalaga ay mga aayuno ng gayunding paraan. At sa gayoy papasukin ko ang hari na hindi ayon sa kautusan, at kung ako'y mamatay, ay mamatay. Sa gayoy, yumaon si Mardoqueo at ginawa ang ayon sa lahat na iniutos ni Esther sa kanya. Yun, sinang-ayunan pala ni Esther ang sinabi sa kanya ni Mardoqueo. At sinabi niya sa mga Hudyo na ipag-ayuno siya ng lahat ng mga Hudyo dahil siya ay pupunta sa Haring Aswero, bagaman yun ay labag sa kalooban niya. Eh, ano pong nangyari kay Reyna Esther nang puntaan niya ang hari, gayong di naman po siya ipinapatawag nito? Yan naman ang ating matutunghayan bukas kung loloobin ng Panginoon. Kaya't huwag kayong absent sa panonood ng Bible story. Mahalaga kung nalalaman natin ang lagay ng panahon para ito ay ating mapaghandaan. Lagi tayong mag-ingat, lalo na kapag masama ang panahon. Lalo na at pabago-bago ang panahon. Alam nyo ba, sa pamamagitan lang ng panalangin ng isang matuwid ay maaaring mabago ang panahon? Basahin natin ang nakasulat sa Aklat ng Santiago sa 5:17 hanggang 18. Si Elias ay isang taong may pagkataong gaya rin ng atin. At siya'y nanalangin ng buong ningas upang huwag umulan. At hindi umulan sa lupa sa loob ng 3 taon at 6 na buwan. At muli siyang nanalangin, at ang langit ay nagbigay ng ulan, at ang lupa ay namunga ng kanyang bunga. Sa panahon ng tag-ulan, may signal number 1, 2, 3 at 4. Alam niyo ba kung ano at paano ito nalalaman? Yan ang aalamin natin bukas kung loloobin ng Diyos.
halina't sumukob na, magkasama tayo sa tuwina. Sa hirap at sa saya, pag-ulan may di balik na. Sa problema ay huwag na padadala. Sa pagtila ng ulan, panibagong pag-asa. Sa pagbuhos ng ulan, ating nang nalalaman. Sa Diyos nagmumula ang kabutihan. Panaliwat ang umatan, nadidiligan. Sa lupa'y nararamdaman kanya. Pagmamahal magpakailanman. Atin nang isipin, ulang dumarating, ay pagmamahal ng Diyos sa atin. Sa pagbuhos ng ulan, atin nang nalalaman. Sa Diyos nagmumula ang kabutihan. Panaliwat ang umatan, nadidiligan. Sa lupa'y nararamdaman kanya. Sa pagbuhos ng ulan, ating nang nalalaman. Sa Diyos nagmumula ang kabutihan. Panaliwat ang umatan, nadidiligan. Sa lupa'y nararamdaman kanya. Pagmamahal magpakailanman. Sa ulan, ating nang nalalaman. Sa Diyos nagmumula ang kabutihan. Panaliwat ang umatan, nadidiligan. Sa lupa'y nararamdaman kanya. Pagmamahal magpakailanman. Hanggang dito mga bata, bukas, God willing, ay muli tayong magkita-kita. Dito lang sa nag-iisang Bible School on Air, ang KNC Show! KNC Show, noticias while we grow. Sa tulong ng ating Diyos Ama, isipan ay magliliwanag. The KNC Show, noticias while we grow. Sa tulong ng ating Diyos Ama, isipan ay magliliwanag na. Manood lang palagi ha. At wag lang Ito lang absent. Tama si MJ, Pag-asa o Philippine Atmospheric Services Administration. Ito ay sangay ng... Doon tayo.